Lumuhod na naman si Harry Roque. Lumuhod! At kung ano-ano na naman ang pinaggagawa ni Harry Roque. Punta tayo dito sa topic na to. Sabi kasi, after breakup with Marcos, Sara Duterte meets with Leni Robredo in Naga. After breakup with Marcos, Sara Duterte meets with Leni Robredo in Naga. Di ba, naging ano to? Naging malalim at masakit na issue ito para sa mga dilawan. Sakit sa kanila niyan eh. Oo, kasi syempre alam niyo na, it's the Dutertes is the polar opposite of what the Dilawans can consider an ideal politician or an ideal leader. Ayun na nga, nagsalita na si Harry Roque tungkol sa issue na to. At ito ang kanyang sinabi. Tuloy natin. Siyempre, wala namang nagsasabi kung ano talagang pinagmitingan nila. At tama naman yung naging sagot ni BP Sara na ang binisita ko ay si BP Leni, siya ay mas nakakatanda sa akin, nauna siya naging VP, kung ayaw niyang sabihin kung anong pinag-usapan Wait. namin, di bahala siya. Pero sa akin, aminin o hindi, siyempre, sasabihin nila, it's personal, pero ang katotohanan niyan, meron po yung aspeto ng politika at paninilbihan sa bayan. Wow, paninilbihan. Ano ba naman po ang sama na mag-meeting? Ang dalawang babae, una, pareho silang babae. Pangalawa, sila ay mga naging leader o leader ngayon. Alam nyo, talagang Alam nyo mga kotser, hindi ko alam kung bakit niya hinighlight yung pagiging babae. Ngayon? I think sa society natin ngayon sa Pilipinas, parang hindi na issue yung gender masyado. Lalo na yung kapag gender in leadership. Oo, sa mga leadership positions. Hindi na siya issue masyado. Marami ng babae ngayon ang nasa magagandang posisyon sa kanilang mga kumpanya. Eto nga, meron na tayong naging presidente na 2 babae. Para sa akin, it's a no-brainer. We have the Magna Carta for women, so dapat lang talaga na maging maayos ang katayuan ng kababaihan sa ating bansa. Pag ikaw ay babae, hindi ka parang lalaki. Bihira yung pagkakataon na binigyan ka ng pagkakataon nga na manilbihan sa bayan. Bihira. Sa totoo lang po, hindi ganun Ano bihira? Nakita mo na ba ang lower house? Kung gaano karami ang babae doon? Nakita mo na ba ang ating Senate? Kung ilan ang babae sa Senate? Come on. Hindi. Yung discrimination laban sa ating kababaihan dahil yung mga anthropologists na nagsasabi na matriarchal society nga ang Southeast Asia, ang Pilipinas. Pero pagdating sa paglilingkod, di ba, dadalawa pa lang ang naging presidenteng babae sa ating kasaysayan. Dadalawa pa lang. Pangit ang flex mo, pa lang ang naging vice president na babae at karamihan ay mga lalaki. So, gender alone, meron na silang common ground. Pareho silang babae, pareho silang ina, pareho silang asawa, pareho silang nanilbihan. Mahirap. So, pinagko-connect ni Sara. Pinagko-connect ni Harry Roque, si Sara at si Leni. Binebentahan niya yung mga dilawan. Bakit? Kasi mga kotsero, karamihan ng mga dilawan, sila yung mga woke. Tulad nung kanina, yung Mr. X na yun, kung sino man yung Mr. X na yan. Malamang sa malamang dilawan yun. Yun kasi ang gusto niyang dito, i-highlight. Ang gusto niyang i-highlight, merong same characteristics si Leni tsaka si Sara. Binebenta ni Roque si Sara sa mga dilawan. Po talaga yan na ipagsama-sama mo yung ibang mga roles ng kababaihan as wife, mothers, and as professionals. Pangalawa, meron pa silang second ground ngayon. Inaamin naman ni BP Sara na nabudol siya ng mga Marcoses at never again na siya ay makikipagtambalan sa mga Marcos. O hindi ba? Yan ay common ground din nila ni Leni dahil si Leni man ay talagang walang tigil sa pagsabi sa taong bayan. Magnanakaw, sinungaling yung BBM na yan. Alam nyo isa pa? Hindi, mamaya na nga. That's a common ground. Now, whether or not sila mag-aalyansa, well, your guess is as good as mine. Pero hindi ba? Kung ang inyong common grounds ay nakabase sa
inyong pagkatao bilang babae at bilang isang leader sa bayan na pareho pa silang naging vice president. At pangalawa, meron kayong common na tinitingnan na hindi mabuti sa bayan. Common enemy. Hindi ba? Di ba na lang sabihin, meron silang common enemy. Sino bang common enemy nila? Si Bongbong Marcos or any Marcoses. Alam mo itong si Harry Roque talaga Alam niyo yung sa A Bug's Life, alam niyo yung caterpillar doon. Siya yun eh. Siya yung caterpillar doon na naging butterfly pero ang liit ng niya. Ang liit ng wings niya, hindi kayang lumipad. Ganun siya. Kung nasaan yung majority, basta hindi Marcos kasi syempre normal kay Harry Roque yung pagiging anti-Marcos. Oo. Normal kay Harry Roque yung pagiging anti-Marcos kasi anti-Marcos naman talaga siya noon pa. Bago siya nag-Duterte, anti-Marcos na siya. Kaya nga nagulat ako, sumali sa unit team to eh. That is enough common grounds para kayo yung mag-usap. After all, ang sinasabi nga nila, politics is... Sa totoo lang, yan ang hindi ko maintindihan na eh. Bakit kaming mga dito sa Hakbang Maisog, kami ay umaamin na nabudol kami ng PBBM, pero hindi sumusuporta ang mga dilawan doon sa mga rallies ng Hakbang na Maisog. Ayun na. Mga dilawan, kino-call out na kayo ni Harry Roque. Ba't daw hindi kayo sumasama sa Maisog? Ayan na. Nanliligaw na. Oo, nagtatawag na si Harry Roque. Rest back naman dyan. Pagod na kami. Hindi na namin kaya to. Alam nyo, by the way, sinabi ni Harry Roque, di ba? Common ground daw nila ay babae. Common ground daw ni Sara tsaka ni Lenny. Common ground daw ni Sara ni Lenny. Number 1, babae sila. Number 2, pareho daw silang ina. Pareho daw silang lawyer. Pareho silang naging public official. Oo. Meron pang isa na common ground ni Lenny at ni Sara. Pareho silang angat. Sa lahat ng mga babaeng naging politiko, silang dalawa ang parehong angat. Anyway, tuloy natin to. Well, abangan natin kung ano magiging desisyon ni VP Lenny. Pero malinaw po malinaw na ibang pananaw ni Trillanes at ni Ontiveros at iba rin ang pananaw ng Leni Robredo. At sa tingin ko naman, dahil ang tumakbong presidente ay ang Leni Robredo, ang tinitingalang leader ng mga dilawan ay si Leni. Alam nyo, simple lang ang Pilipinas eh. Parang Game of Thrones. Sa ngayon, may mga nagsasabi na ang boto nang gagaling sa tatlong kampo na tagwa 1/3. 1/3 Marcos, 1/3 Duterte, 1/3 Dilawan. Oy, ngayon, mali. Kung hindi nakipagkita ang... Mali. Hindi equal 1/3 yun. No, it's not. It's not equal 1/3. Marcos supporters are 36%. Duterte supporters are 16%. Dilawan supporters are around what? 3, 4%? 5% if I'm not mistaken. Sinungaling to eh. Pumupropaganda na naman tong VP Sara kay VP Lenny, abay unti-unti na kinukuha na ng pulahan ang dilawan. Paano? Kasi nga mag-law partner si Lisa Araneta Marcos at si Jojo Ochoa na naging dilawan din. Kaya nga may paksyon na Trillanes at saka Ontiveros na kung pakikinggan mo talagang Marcos over Duterte or anyone else but a Duterte. Bas maganda. Pero sa ginawang pagpupulong ni Inday Sara, bagamat hindi ko po alam talaga kung anong pinag-usapan nila, it makes sense. It makes sense? Na hindi naman papayag ang Duterte na yung buong 1/3 ng dilawan makikipagkampihan sa pulahan. So, tignan po natin dahil wala naman nagsasalita doon sa dalawa, pero habang hindi sila nagsasalita, ako mas nabubuo yung aking paninindigan na baka nga po humahanap sila ng common grounds dahil pareho naman silang tunay na nagmamahal sa bayan kahit ano pa ang kanilang politika. So ang tanong, meron bang common grounds si BP Lenny at si BP Sara kung mas makakabuti sa Pilipinas ang pagpatuloy na paglilingkod ng PBBM? Malalaman po natin ang sagot dyan sa mga darating na panahon. Ang desperado mo, Harry Roque, napaka-desperate mo. Oo. Pero alam nyo dati, ngayon habol na habol sila kay Lenny, no, tong mga Dutertards.
O, itong mga DDS o mga DD list na lang, DD list. Ito yung sa COVID. Oo, yung mass testing. Sinasabi ni Lenny, bakit ang bagal ng mass testing? Oo, sinisita niya si Digonggong, di ba? Ano sabi ni Harry Roque? Again, she is playing blind and deaf to the fact that there is periodic reporting. All you have to do is to go to the webpage of DOH. Oh, may ganun pa siya. Oh, Harry Roque yan. Nasa atin ng sisi kapag may nahawa o namatay, tayo pa ang pasaway na parang wala na tayo maasahan sa mga pinuno o para ba mismong wala nang namumuno, yung sinabi ni Lenny Robredo. Wala na lang nagtitimon. Yun eh. Yung nangyari nun eh. Sabi ni Harry, I beg to disagree, seriously disagree with the Vice President. Tignan po natin ang napakababang mortality rate, etc. etc. 90% ng mga Pilipino hindi na naniniwala sa kanya. Alam niyo kung paano na lang mababawi yung kredibilidad nito ni Harry Roque? Sumuko siya. Yan na lang makakapagbabawi sa kredibilidad ni Harry Roque. Wala na iba. Anyway, mga kutsara, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Huwag niyo pong kalimutan, meron pa tayo live stream mamaya. And I'll see all of you in the next live stream. God bless and see you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?